Manalangin po tayo. Babagin naming Ama na nasa langit na sa amin ay nagmamahal, kami ay nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya na sa amin ay nagligtas sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Salamat sa iyong habag sa amin na lumakad noon sa kasalanan at lumayo sa iyo. Nung hindi ka pa namin nakikilala, ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus bilang handog na pantubos sa kasalanan sa halip na kami. At sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo ay hinugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman. Iniligtas mo kami mula sa katulan at sumpa na walang hinihinging kapalit, ginawang anak ng Diyos at pinagkalooban ng pag-asa na makapasok sa iyong kaharian magpakailanman. Kami ay nagpapasalamat, nagpupuri at nagbibigay ng luwalhati sa iyo, aming Ama, sa lahat ng mga biyayang ito. Sa mga oras na ito, kami na iniligtas ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon sa harapan mo upang purihin ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, upang matuto ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ka. Maraming salamat po. Kami ay naniniwala na hanggang ngayon ikaw ay kasama namin. Tignan mo nawa ang bawat isa sa amin at ingatan kami ng iyong mahabaging kamay upang sa pamagitan ng iyong pag-ibig at biyaya, ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kami ay iyong maitatag ng higit na sakdal. Pamunuan mo kami upang aming maipamuhay ang aming natitirang buhay bilang mga anak ng Diyos na walang anumang dapat ikahiya. Ang mundong ito ay higit na nagiging magulo sa bawat araw at ang kasalanan ay higit na dumarami. Sa pamagitan ng aming sariling lakas, hindi namin makakayang mapagtagumpayan ang sanlibutan ito. Panginoon, hawakan mo po kami ng higit na matibay ng iyong salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo at gabayan kami na mabuhay ng ayon sa iyong kalooban at para sa iyong kalwalhatian sa loob ng iyong salita. Kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami na iyong iniingatan ng aming mga iglesia sa buong mundo at ang mga brothers and sisters na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng mga kahirapan na pinangungunahan ng iyong sakdal na biyaya. Pakiusap, tulungan mo sila na maihayag ang Ebanghelyo ng Panginoon ng may buong katapangan at sa pamagitan nila maraming ligaw at kaawa-awang kaluluwa na hindi pa natatanggap ang kaligtasan ang madala sa iyo. At maligtas sila upang ang iyong dakilang gawain ng pagliligtas ay matupad. Diyos, ang bansang ito at ang mga mamamayan ay nasa maraming pagkalito at kahirapan. Nananalangin kami na iyong poprotektahan at tutulungan kami upang mabuhay na ligtas at patuloy na magawa ng ang mga world mission. Bantayan at patumayan mo kami ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. Ipagkaloob mo nawa ang iyong biyaya upang walang sino man sa amin ang mahulog papalayo sa iyo magpakailanman. Panginoon, na patuloy na nagbibigay ng salitang kinakailangan namin at nagpapakita ng daan na dapat naming lakaran, tulungan mo kami na maunawaan at malaman ng higit pa ang iyong salita na nais mong ibigay sa amin. Nawa ay mapaglingkuran namin ang Diyos ng may buong katapatan at mabuhay para sa iyong kalooban at kalwalatian sa aming natitirang buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tignan natin sa Biblia, mga Hebreo chapter 11. Mga Hebreo chapter 11. Babasahin ko po sa Hebreo chapter 11, verse 4 hanggang 5. Hebreo chapter 11, verse 4 hanggang 5. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob.
Patay na siya, gayumay nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas, ano pa hindi na niya naranasan ang kamatayan, hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Hanggang dito na lang po. Sama-sama nating pagbulayan ang talatang ito sa pamagat na ang pananampalataya ni Abel at ni Enoch. Ang ninuno ng sangkatauhan si Adan ay sinuway yung salita ng Diyos dahil sa panunukso ni Satanas sa halamanan ng Eden at pinalayas mula doon dahil sa pagsuway. Nabuhay siya na sa isinampang lupain na nagpapagal at nagpapawis sa ilalim ng araw. At si Eva, na unang tinukso ni Satanas na naging dahilan upang akayin si Adan na magkasala, ay binigyan ng paghihirap sa kanyang paglilihi at panganganak bilang parusa. Mula kay Adan, unang ipinanganak sina Cain at si Abel. Ang Genesis chapter 4, ito ay tungkol sa unang mga anak ni Adan na tumalikod mula sa Diyos na nag-alay ng mga handog sa Panginoon. Sinabi sa Genesis chapter 4 verse 3, si Cain ay nagdala ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. At sinabi naman sa verse 4, nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan ng taba ng mga iyon. Pagkatapos, sa Genesis chapter 4 verse hanggang 5 ay sinabi, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Ito po ay tunay na napakahalagang talata. Una, kailangan nating tignan kung anong uri ng pananampalataya meron si Abel. Tinanggap ng Diyos ang kanyang handog at sa paghahandog ng higit na mabuti kaysa kay Cain ay tinanggap ni Abel ang patutuo na siya ay matuwid. Ibig sabihin na ang unang makasalanan ay nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ipinahayag na matuwid. Ito ay kaligtasan. Kapag naligtas tayo, maunawaan natin na sa harap ng Diyos tayo ay nawalang mga makasalanan at naghahangad ng kaligtasan. Hindi natin ito tinanggap sa pamagitan ng ating sariling paghahandog, ngunit ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Gaya ng ating kinabisadong salita sa Isaías chapter 53 verse 6 na sinasabi na ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak na walang kasalanan bilang kordero upang dalhin ang ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng pagtanggap ng sumpa at hatol na nararapat sa atin, ay ipinatawad niya ang mga kasalanan magpakailanman. Kapag ating naunawaan at sinampalatayanan ang katotohanan ito, matatanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan at sa parehong pagkakataon ay matatanggap natin ang patutuo na tayo ay matuwid. Kaya si Abel ang naging kinatawan ng lahat ng mga naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa kabilang banda, si Cain na panganay na kapatid ay nag-alay din ng handog, ngunit ito ay hindi tinanggap. Dahil sa kasalanan, ang lupa ay isinumpa at sinabi ng Diyos na ang lalaki ay kailangang magpagal at magpawis upang ang lupa ay magbungkal ng pagkain. Dinala ni Cain ang bunga ng lupain na kanyang nakuha mula sa kanyang pagpapagod sa lupaing isinumpa bilang handog sa Diyos. Marahil iniisip ni Cain na sa paggawa nito ay tatanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Marahil
Naghandog si Cain ng may sinseridad, pagsisikap, sigasig, at ng buong lakas. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ng Diyos. Sa kabaligtaran, ang handog ni Abel ay hindi lamang o hindi ginamitan ng anumang matinding pagpapagod, sigasig o pagsisikap. Isang batang tupa lamang, isang tupa na ilang araw pa lamang na ipanganak. Ito ang inihandog ni Abel sa Diyos, at ang katotohanang tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel ay isang bagay na tayo na mga ligtas ang nakakaunawa ng malinaw. Maraming tao. Yung mga tao ay naniniwala kay Jesus at nagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit habang ang iba ay naniniwala at tunay na naliligtas at tumutungo sa langit, ang iba naman kahit na naniniwala sila ay hindi naliligtas at sa huli ay nauuwi sa pagkaligaw sa harapan ng Diyos tulad ni Cain. Ang nakakamanghang bagay ay sinasabi ng Biblia na ang bilang ng mga maliligtas ay kaunti lamang. Doon sa Mateo chapter 7, verse 13 hanggang 14, sinasabi na, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kaunti ang nakakatagpo niyon. Tunay na ang mga tao ay lumalakad sa isang landas, ngunit marami ang lumalakad sa maluwang na daan na patungo sa pagkawasak. Ang pintuan na patungo sa buhay ay makipot at ang daan ay mahirap at kakaunti lamang ang nakakatagpo nito." Akala ko dati ito ay patungkol sa pagkakaiba ng mananampalataya at ng hindi mananampalataya. Na ang mga mananampalataya ay dapat mabuhay na higit na madasalin kaysa sa mga hindi mananampalataya. Umiiwas sa kasalanan at gumagawa ng mabuti para sa Diyos. Hindi ba ito ang tama? Kaya ang akala ko ay ganun ang pagpasok sa makipot na daan. Ngunit sa katunayan, ang maluwang na pintuan at ang makipot na pintuan ay hindi tumutukoy sa pagkakaiba ng mananampalataya at hindi. O sa panahon natin ngayon, sa pagitan ng pumupunta sa church at sa mga hindi. Sa halip, itinuturo ng Biblia na kahit sa mga mananampalataya, mayroong dalawang uri ng tao. Ang maluwang na pintuan at ang makipot na pintuan ay tumutukoy sa pagkakaiba ng mga nasa grupo na nagsasabing mga mananampalataya. Kaya sa Mateo 7:21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit. Ang mga tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay mananampalataya. "Panginoon, Panginoon," sila'y nananalangin at hindi lamang nananalangin, kundi masigasig ding naglilingkod, nagbibigay ng handog, at naglalaan ng kanilang sarili. Maganda sanang ang ganitong mga tao ay makapasok sa langit. Maraming tao ang iniisip na ang pagpunta sa simbahan ay katumbas ng pananampalataya. Kapag tinanong mo sila, "Naniniwala ka ba kay Jesus?" sasabihin nila, "Oo, naniniwala ako." Pag tinanong, "Saan ka nagpupunta?" sabihin nila, "Pumupunta ako sa simbahan." Hindi ito tungkol sa pumupunta ka sa simbahan o hindi, kundi tunay ka bang naniniwala? Naligtas ka na ba? Pumupunta naman ako kaya hindi mo na ako paniniwalaan. Kung nagsisikap ako, hindi ba't ibig sabihin ay mabuti ang aking pananampalataya? Napakaraming tao ang may ganitong maling paniniwala na hindi nila naunawaan ang kaloob ng Diyos. Sa Lucas chapter 13, sinabi ni Jesus, "Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok." Ang mga naghahangad na makapasok ay yung mga nananampalatayang mapupunta sa langit.
Ngunit marami pong mga tao na nagsisikap na makapasok at gustong pumunta sa langit, ngunit talagang hindi sila makapasok. Ngayon ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tinanong ko yung isang matandang miyembro ng simbahan na masigasig sa pananampalataya, ikaw ba ay ligtas na? Sinabi niya, oo, sa palagay ko ay makakapunta ako sa langit. Pero hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Ang sabi niya, oo. Dapat ko itong gawin. Sisikapin ko. Oo. Gaano mo kailangang pagsikapan para makapasok sa langit? Sabi niya, kailangan kong gawin ang lahat ng aking makakaya. Malaki ang kanyang pagkakamali sapagkat hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Sa Juan 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't hindi kalooban ng iyong Ama na nasa langit nang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Sinabi niya na hindi kalooban ng Diyos na kahit ang pinakamaliit na makasalanan ay mapahamak sa harap ng Diyos. Kaya't hindi ba't ibinigay ng Panginoon sa lahat ang biyaya ng kaligtasan? Mabuti man ang iyong ginagawa o ikaw man ay nagkasala, pareho kang hahatulan, ngunit inako ni Jesus ang mga kasalanan ng buong mundo at namatay sa krus. Tulad ng sinabi dun sa unang Juan 2:2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang pakikipagkasundo sa Diyos ay nangangahulugan noon tayo'y naging kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. Sa Roma 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Pagkabuot sa Diyos. Oo, dahil sa kasalanan, ngunit sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, tayo na dating mga kaaway ay ipinagkasundo sa Diyos. Kaya nga, sinasabi sa Kolosas 1 na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Ang kaaway ay pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus at sa kapangyarihan ng kanyang dugo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ang biyaya ay nangangahulugang si Jesus ang tumanggap ng sumpa at hatol na nararapat sa atin. Namatay sa krus, nagdanak ng kanyang dugo, at pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas dakila kaysa sa aking mga kasalanan. Ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasalanan ng tao at walang sino man ang hindi maaring patawarin. Sa unang Juan 2:2, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sinasabi na pinatawad niya hindi lamang ang mga kasalanan ng mga mananampalataya, kundi pati rin ang mga kasalanan ng lahat ng makasalanan sa mundo, kabilang ang mga hindi nananampalataya. Ang sino mang makakaunawa sa biyayang ito at mananampalataya ay maliligtas. Kaya nga, sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ang pagbibigay ng bugtong na anak ay nangangahulugang ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na walang kasalanan bilang handog para sa kasalanan gaya ng isang kordero. Ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay tumutukoy sa paniniwala sa biyayang iyon, upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating kaligtasan ay ganap na bunga ng biyaya ng Diyos. Walang tinatawag na pagdaragdag ng ating kasigasigan sa biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay tanging sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may
yaong nakikinig sa salita at sumasampalataya sa pag-ibig ng biyaya ng Diyos na nagsugo nito, ay may buhay na walang hanggan at hindi na darating sa katulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kapag naunawaan mo yung biyayang iyon, hindi lamang ang makasalanang nakatakdang mapahamak ang tatanggap ng kapatawaran ng kasalanan, kundi ikaw ay ililipat mula sa landas ng kamatayan patungo sa landas ng buhay. Napakaraming salita sa Biblia ang nagsasabi tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang tunay na nakapagtaka ay kahit ngayon, maraming taong nagsasabing sila'y nananampalataya, ngunit para sa kanila, ang pagpunta sa simbahan ay pananampalataya na. At yung pagsisikap ay tanda ng mabuting pananampalataya. May mga taong iniisip na kung magsisikap ka, mapupunta ka sa langit at kung hindi ka gagawa ng mabuti, mapupunta ka sa impyerno. Si Cain ay maaring naghandog ng pinakamainam sa mga ani na kanyang itinanim sa pamagitan ng sarili niyang pagsisikap, pawis at sinseridad sa Diyos. At siya'y nanalangin, Diyos, ako'y nagsikap at nagpagod upang ihanda ang handog na ito para sa iyo at ito'y aking pinatabaan ng husto. Malamang na inalay niya ang pinakamainam na ani sa Diyos. Diyos, ang handog na ito ay naglalaman ng aking sinseridad, sigasig, at lahat ng meron ako. Pakiusap, tanggapin mo ito. Marahil ay ganun ang kanyang panalangin, ngunit hindi ito pinakinggan ng Diyos. Ang dahilan ay kahit gaano ka pa kasigasig at katapat ang isang tao, dahil sa kasalanan, siya ay naging kaaway ng Diyos sa kanyang kalikasan. At hindi ito matatanggap ng Diyos. Ang mga ani ay bunga ng paggawa ng tao sa lupang isinumpa dahil sa kasalanan. Ngunit hindi tinanggap ng Diyos ang anumang bagay na isinumpa niya. Hindi ito naunawaan ni Cain. Paanong nalaman ni Abel? Sa pananampalataya ay naghandog si Abel sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain, at siya ay pinatotohanan na siya ay matuwid. Paanong naghandog si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain? Ang sagot ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang kanyang pinaniwalaan sa pamagitan ng pananampalataya? Si Cain ay masigasig, nagsumikap, sincero at nagpagal, ngunit wala siyang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagsusumikap, kundi ang mahalaga ay kung sino ang pinaniniwalaan ko at ano ang pinaniniwalaan ko. Tulad ng mababasa sa Colosas chapter 1 verse 6. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kapag naunawaan mo ang biyaya ng Diyos, saka ka mananampalataya. Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan. Ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa sarili kong kabutihan o mabubuting gawa. Ito ay ang pananampalataya sa ginawa ng Diyos. Nasa ating mga himno ito. Even if I cry, I can't. Even if I shed my tears, I can't wash away my sins. Even if I try hard, I can't. Even if my words, intentions, and actions are clean and good, I can't be born again. I can't be born again. Kahit magsikap ako, hindi ko kayang umiyak at wala akong magagawa sa kahit anong paraan. Ngunit kung ako'y mananampalataya, magagawa ko ito. Ano ang iyong pinaniniwalaan? Maniwala ka lamang sa tagapagligtas na si Jesus. Ang pananampalataya kay Jesus ay nangangahulugang kung aasa ka sa ginawa ni Jesus at lalapit ka sa Panginoon, tatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa kung ano ang ginagawa ko, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos upang ako'y iligtas. Maraming tao ang hindi ito naunawaan. Akala nila na ang paggawa ng mabuti ay pananampalataya. Ngunit ang pananampalataya ay ang paniniwala sa ginawa ng Diyos para sa akin. Kaya inakala ni Cain na tatanggapin ng Diyos ang kanyang kasigasigan, sinseridad at pagsisikap na ating makikita dun sa Roma chapter 10 verse 2.
Ako'y nakapagpatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kalaman. Yung mga Hudyo nung panahong iyon, napakaalam ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Pinagdidiwang nila yung Sabat, nagbibigay ng ikapu, nag-aayuno, nananalangin 2 beses sa isang linggo para sa Diyos, tumutulong sa mahirap at ginagawa ang lahat ng ito ng may matinding kasigasigan. Ako'y makapagpatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kalaman. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Ano ang hindi nila alam? Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos, ito ang ginawa ng Diyos upang tayo'y iligtas. Dahil hindi nila alam ang katwiran ng Diyos, sinisikap nilang itatag ang sarili nilang katwiran. Iniisip na makakalapit sila sa Diyos sa pamagitan ng sarili nilang pagsisikap at katwiran. Kaya hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Sa lapis nilang pagsisikap na itatag ang sarili nilang katwiran, nauwi sila sa hindi pagsusumikap na pasakop sa katwiran ng Diyos. Kahit na sila'y masigasig at sincero, ang kanilang kaluluwa ay nawawala pa rin sa harap ng Diyos. Ito ay isang seryosong suliranin. Upang maunawa natin ito, talagang napakalinaw, simple at lubos na maliwanag. Ngunit sa taong hindi nakakaunawa nito, wala lang ito sa kanila. Opo, meron silang sigasig, ngunit sila ay kulang sa kaalaman. Iniisip nila kung magsisipag sila ng husto, kung sila'y magiging sincero at magsisikap, kung gayo'y tatanggapin sila ng Diyos. Ito ang mga taong umaasa sa kanilang sariling mga gawa pagdating sa Diyos. Sinasabi nila na naniniwala sila, ngunit ang ganitong uri ng pananampalataya ay mali. Hindi sila nagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Sila ay lumalapit kasama ng kanilang sariling pagsisikap, sinseridad, at kalooban. Kaya nga, si Cain ang halimbawa ng taong lubos na masigasig sa harapan ng Diyos, gayuman ay hindi nakatanggap ng buhay. Siya ay lumalarawan sa reliyosong tao. Sa Roma chapter 3 verse 20. Roma chapter 3 verse 20. Roma chapter 3 verse 20. Basahin natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na itinuturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang sino mang magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa kautusan. Kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan? Hindi ito binigay upang ating sundin at maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ito ay binigay upang tulungan tayong maunawaan ang ating mga kasalanan. Kapag pupunta ka ng ospital, binibigyan ka nila ba agad ng gamot at operasyon? Hindi po. Sinusuri ka muna nila. Ang pagsusuri ay napakahalaga. Kapag nakuha na ang tamang diagnosis, tsaka ka lamang mabibigyan ng gamot o operahan. Iyon ang kasunod. Ngunit, hindi ito ang bagay na ikaw lamang ang gagawa. Ang doktor ang gagawa nito para sa iyo. Pareho lang sa kautusan. Hindi ito ibinigay upang tayo ay ituring na matuwid sa pamagitan ng pagsunod dito. Ito ay ibinigay upang maunawaan natin ang ating kasalanan. May isang tao na hangal na pumunta sa ospital at kapag inilagay ng doktor yung stethoscope sa dibdib niya, sa tiyan niya, Dok, pakiusap, pakinggan mo ito, buong araw. Iniisip nilang iyon ang makakapagpagaling sa kanila. Hindi, iyon ay pagsusuri lamang. Hindi iyon yung gamot. Layo ng kautusan na tulungan tayong maunawaan ang ating kasalanan. Kahit na ngayon, maraming tao ang hindi nakakaunawa nito. Sa Isaiah 64:6 sinasabi, kaming lahat ay naging gaya ng isang maruming kasuotan. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon. Itinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Lahat ng tao ay tumalikod mula sa Diyos at nahulog sa kasalanan, kaya wala kahit ang isang tao ang tunay na malinis.
Kaya tinawag tayo ng Biblia na marumi. Kahit na ang mabubuting bagay na ating ginagawa, ang mga matutuwid nating ginagawa ay tulad ng kasuotan, maruming kasuotan sa halip na malinis. Sa Genesis chapter 3, pagkatapos na magkasala ni Adan at Eva, sa unang pagkakataon, kanilang naunawa na sila ay hubad at sila ay nahiya. Upang itago ang kanilang kahihiyan, sila ay magkasamang nagtahi ng pantakip gamit ang dahon ng igos. Pagkatapos na magkasala, ang tao ay nagkaroon ng kamalayan sa kanilang kahubaran at kahihiyan sa harapan ng Diyos. Upang takban ito, gumawa si Adan ng kasuotan mula sa dahon ng igos. Ito ang pinakaunang kasuotan na ginawa ng tao. Gumawa ng parang paldang maiksing damit gamit ang dahon ng igos. Ngunit sa kinaumagahan, pagsikat ng araw, ang dahon ay natuyo. Pagkatapos nilang maglakad, umupo at tumayo ng ilang beses, ang dahon ay napunit. Kinagabihan, tanging kakaunting tangkay na lamang ang natira. Pagkatapos ay tinawag sila ng Diyos. Ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Nagsuot nga sila ng mga dahon, ngunit ang mga ito ay hindi tunay na kasuotan. Dahil dito, si Adan at Eva ay hindi makalabas sa harap ng Diyos at nagtago, na nanginginig sa takot. Sinabi sa Genesis chapter 3 verse 21, at ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y dinamitan. Ang mga kasuotan na ginawa ng Diyos para sa kanila ay gawa mula sa balat ng hayop. Ang mga ito ay hindi peke o gawa ng tao na yari sa balat. Ang Diyos ay pumatay ng hayop. Maaring ito ay tupa o kambing at ginamit ang balat nito upang gumawa ng tunay na kasuotan. Siya mismo yung nagdisenyo at gumawa nito upang isuot sa kanila. Bakit ginawa ng Diyos ang kasuotang ito bago dalhin palabas ng halamanan ng Eden? Kahit na sila ay palayasin ng Diyos mula sa halamanan, sila ay nangako na balang araw, pagkatapos na ang tao ay tunay na magsisi sa kanilang mga kasalanan na laban sa Kanya, isusugo niya ang Kanyang tanging anak upang mag-alis ng lahat nating kasalanan at nilinis tayo sa pamagitan ng Kanyang dugo. Tingnan nga natin sa Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61 verse 10. Isaiah chapter 61 verse 10. Pag nakita po ninyo, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakban ako ng balaban ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayahan ang sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayahan ng kanyang mga hiyas. Ako'y nagagalak na mabuti sa Panginoon, ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos. Bakit nagagalak ang ating kaluluwa at bakit tayo lubos na nagagalak sa Diyos? Hindi dahil sa mga bagay na ating ginawa para sa Kanya, kundi dahil binihisan tayo ng Diyos ng damit ng kaligtasan. Mayroong kondisyon na kinakailangan upang ang damit ng kaligtasan ay maging posible. Hebreo 9:22. At kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa Levitico 17:11 sinasabi dito, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ang inosenteng buhay ay kinakailangang mamatay at magdanak ng dugo upang ang mga kasalanan ay mapatawad. Kaya nga sa Hebreo 9:22 sinabi, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At kung walang kapatawaran, hindi magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga si Jesus ay namatay sa halip natin at ginamit ang kanyang sariling dugo upang takban ang ating mga kasalanan. Ang takip na ito ang sinasabi ng Biblia na damit ng kaligtasan. Nang sampalatayanan natin ang biyayang ito, itinuring tayo ng Diyos na matuwid.
Sinutan niya tayo ng balabal ng katwiran, ang damit ng kaligtasan, upang takban ang lahat nating kahihiyan at kasalanan sa harapan niya. Kaya nga tayo ay magagalak na mabuti sa Panginoon. Ito yung pangunahing punto. Ito talaga yung malinaw na makapangyarihang katotohanan. Ngunit, nandyan si Cain. Siya ay may sinseridad, pagsisikap at maging ng pagnanais. Ngunit hindi siya nagdala ng dugo. Inakala ni Cain na kapag nagdala siya ng anumang bagay mula sa kanyang pagsisikap, kalooban, kasipagan, iyon ay tatanggapin ng Diyos. Ngunit hindi niya lubos na naunawaan ng Diyos. Walang dugo sa kanyang handog. Sa kabilang banda, si Abel ay hindi nagdala ng anumang espesyal mula sa pagsisikap, pagsisipag o pagnanais. Sa halip ay nagdala ng dugo. Paano nalaman ni Abel ang sikretong ito? Malamang na narinig niya ito mula sa kanyang mga magulang. Siguro tinanong niya, saan gawa ang kasuotang ito? At ipinaliwanag sa kanya ng kanyang mga magulang. Kami ay sumaway sa salita ng Diyos. Kami ay nahiya at nagtago sa mga puno. Sinubukan naming takban ang aming mga sarili ng dahon ng igos, ngunit hindi talaga nito natakban ang aming kahiyan. Kami ay talagang nahihiyang lumapit sa harapan ng Diyos. Kaya ang Diyos ang lumapit sa amin, pumatay siya ng hayop, ipinadanak ang dugo, at sa unang pagkakataon, nakita namin ang isang buhay na nilalang na namatay. Bumuhos ang dugo nito, at inalis ng Diyos ang balat nito at gumawa ng kasuotan upang ipantakip sa aming kahihiyan. Ang regalo na ito, ang kasuotang balat, ay gawa ng biyaya ng Diyos bago sila palayasin mula sa Eden. Marahil na kanilang iningatan ito at ikinento sa kanilang mga anak. Narinig lahat niyon ni Cain at Abel, inisip na Cain, nangyari nga siguro yon, tapos okay na. Ngunit si Abel ay naunawaan ang importanteng bagay. Tama. Kapag dumanak ang dugo, may buhay na kailangang mamatay para mapatawad ang kasalanan. Kaya pumatay si Abel ng tupa, dumanak ang dugo, at inihandog ito bilang sakripisyo at kanyang sinabi, Diyos, hindi ako makakalapit sa iyo dahil sa kasalanan ng aking magulang at ng aking kasalanan, ngunit nang ang aking magulang ay naging hubad, nahiya at nagtago, pumatay ka ng tupa, dumanak ang dugo at gumawa ng kasuotan mula sa balat nito para sa akin. Narito, isang inosenteng tupa ang namatay. Pakiusap, tignan mo ang dugo nito at patawarin ang aking mga kasalanan. Nagulat marahil ang Diyos. Wow, paano nalaman niyo ni Abel? Sa Roma, chapter 10, verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Narinig ko ang biyaya ng Diyos mula sa aking mga magulang at naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya si Cain ay pumunta dala ang kanyang sariling pagsisikap, sinseridad at sigasig, ngunit si Abel ay pumunta na dala ang pagtitiwala sa biyaya ng Diyos, ang biyaya ng habag at kapatawaran. Sa Lucas 18, wala na po tayong oras, kaya mabilis ko na lamang po itong sasabihin. Mayroong isang pariseyo at isang maniningil ng buwis. Yung pariseyo ay pumunta sa templo, itinaas ang kanyang kamay at nanalangin at nakatingin sa langit. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Tinaas niya yung kanyang kamay at sinabi na hindi katulad ng mga tao na mangingikil, di makatarungan, mangangalunya, at gaya ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Totoo naman ang sinabi niya, siya ay mas matuwid kaysa ibang tao. Subalit, yung maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit at dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabing, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ngunit sinabi ni Jesus na ang maniningil ng buwis ay nanaog patungo sa kanyang bahay, ang taong ito ay inaring ganap sa halip ng isa. Bakit? Hindi ba't mas matuwid ang pariseyo? Ang pariseyo ay humarap sa Diyos na nagtitiwala sa kanyang sariling katwiran, kabutihan at sigasig. Habang yung maniningil ng buwis ay humarap sa Diyos na nagtitiwala sa mahabaging biyaya ng Diyos. Maraming ganitong talata sa Biblia. Sa Juan 1:29, makikita natin si Juan na tagapagbautismo ay naunang pinanganak ng 6 na buwan kay Jesus upang magpatotoo tungkol kay Jesus. Sinabi niya tungkol kay Jesus, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Ipinasan niya ang lahat nating kasamaan. Sa Isaiah chapter 53 verse 6, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ang kasalanan ng buong sanlibutan, ang lahat ng tao sa sanlibutan, kasalanan ko, kasalanan mo, lahat ng ating mga kasalanan, kinuha ito lahat ni Jesus at siya ang hinatulan sa halip natin at nagdanak ng kanyang dugo upang mapatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman. Ito lang ang tanging biyaya na makakapagligtas sa atin. Subalit, maraming tao ang nag-iisip na dapat silang umasa sa ginawa ni Jesus at idinaragdag naman nila yung kanilang sariling mga gawa. Siyempre, hindi ito tama. Sa unang Pedro 1:18 hanggang 19, kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Tayo'y naligtas sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Tama. Tama po ba? Tingnan natin sa Roma chapter 3. Roma chapter 3. Roma chapter 3 verse 24. Roma chapter 3 verse 24. Basahin natin. Roma chapter 3 verse 24. Basahin natin ng sabay-sabay. At itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ang salitang pagtubos ay nangangahulugang pagbabayad sa kabayaran ng kasalanan sa halip natin. Ang mapatawad ang kasalanan ay sa pamagitan ng kamatayan sa halip natin. Ay itinuring na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Itinuring na ganap ng biyaya. Kaya si Abel ay lumabas na umaasa sa biyaya ng Diyos at sa dugo ng kordero, kaya inaring ganap sa harap ng Diyos. Si Cain ay lumabas na umaasa sa kanyang sariling gawa, sigasig, mabubuting gawa, kaya hindi siya inaring ganap sa harapan ng Diyos. Ngayon, ito'y napakahalaga para sa atin. Nagkaroon ba tayo ng buhay na walang hanggan sa simpleng katotohanan ito o mapupunta pa rin tayo sa impyerno kahit na naniniwala tayo dito? Maraming tao ang naniniwala sa Diyos, subalit hindi nila masabi kung kailan sila naligtas. Hindi nila masabi kung sila'y naipanganak na muli. Ang mga pastor ay hindi nangangaral kung paano maipanganak na muli. Hindi nila naunawa ng biyaya ng Diyos at kung paano maligtas. Iniisip nila na kapag gumagawa sila sa church, naniniwala na sila na ligtas na sila. Nang ako'y maligtas noong 1962, noong sinabi kong ako'y ligtas na, sabi nila, napakayabang mo. Sinasabi mong ligtas ka? Mas higit pa silang nagulat nang sabihin kong ako'y naipanganak na muli. Dahil parehas lang ito. Paano mo naman nalaman? Diyos lang yung nakakaalam. Naalala ko si Reverend Billy Graham, nagkaroon ng sermon sa Yowido Plaza at sinabing milyong tao ang nagtipon doon. Sinabi niya sa isang tao na ipanganak na muli. Ang kanyang mensahe ay, kayong mga Kristyano, kailangan ninyong maipanganak na muli. Ang mga diakono at elders ay kailangang maipanganak na muli. Idiniin niya ng kailangan nilang maligtas. At mula noon, anong sinabi ng mga taong ito? Silang lahat ay mga ligtas na ngayon. Ikaw, kailangan ka maligtas. Mula ng araw na manampalataya ka. Mula ng araw na manampalataya ka. Mula ng araw na umalis ka sa church, nanampalataya ka, at mula ng araw na manampalataya ka. Naligtas ka, at dahil naligtas ka, nanampalataya ka, at dahil nanampalataya ka, naligtas ka. Hindi nila maipaliwanag ng malinaw. Ito'y lubos na hindi totoo. Ito ay panlilin lang ng dyablo upang pahapyaw ang pinakamahalagang usapin ng kaligtasan.
Ang Diablo ay hinahadlangan tayong maniwala dito dahil ito ang pinakamahalagang lihim. Ang kaligtasan, natanggap natin ay kapatawaran ng mga kasalanan, pag-aaring ganap at buhay na walang hanggan sa pamagitan ng dugo ni Hesukristo. Ang kapatawaran ng mga kasalanan, kaligtasan, maipanganak na muli at buhay na walang hanggan ay magkakaparehas lahat. Ang pag-aasawa, pagkakaroon ng mga biyenan at parehas lamang ang ibig sabihin. May mga taong nag-iisip na magkaiba ang mga ito. Ang kaligtasan na tanggap natin ay talagang tiyak. Si Jesus ay nanalangin para sa atin, ipinapakita ang kanyang dugo. Siya ay nabuhay sa harapan ng Diyos. Ito'y bilang garantiya sa katotohanang pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Sa pananampalataya, si Enoch na dinalang paitas, anupat hindi na niya naranasan ang kamatayan. Tama, ito. Kinuha na siya ng Diyos nang hindi naranasan ang kamatayan. Si Enoch ay dinalang paitaas. Paano siya dinalang paitaas? Kababasa lang natin ngayon. Nakalimutan na ninyo? Anong dahilan kung bakit siya dinalang paitaas? Ano pong dahilan? Hindi ninyo ba alam? Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Nalugod sa kanya. Si Abel ang kumakatawan sa mga taong inaring ganap. Sa isang taong inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya at si Enoch ay umasa sa Diyos at nabuhay ng isang buhay pananampalataya at pagkatapos ay kinuha siya ng Diyos. Bago siya kunin ng Diyos, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Tayo ngayon ay inaring ganap sa pananampalataya kagaya ni Abel, nang walang anumang ginawa. Ngayon, ang isang taong ligtas ay pupunta na sa harapan ng Diyos. Subalit bago tayo pumunta sa harapan ng Diyos, kailangan nating makatanggap ng ibang patotoo. Anong patotoo? Wala ba tayong anumang masabi? Kailangan din nating matanggap na pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa Kanya. Kanina, doon sa Hebreo 11:5, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa Kanya. Kaya iniisip ko na tayo'y nabubuhay na sa panahon kung saan maari tayong maging kagaya ni Enoch na hindi namatay at nakatagpo ang Panginoon ng buhay. Tayo'y napakalapit na sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya lahat ng naligtas at naniwala na namatay na at pumunta sa langit ay mapapalad. Subalit may dalawang uri ng tao kagaya ni Enoch at Elias na dinalang paitaas at hindi na naranasan ang kamatayan at nakatagpo ang Panginoon ng buhay. Sa Genesis chapter 5, may mga salinlahi na ipinanganak na buhay sa kanilang Kristiyanong pamumuhay at namatay sa ganitong edad, namatay. Subalit sa parte ni Enoch, walang nabanggit tungkol sa kanyang kamatayan. Siya ay dinalang paitaas. Ito'y isang nakakagulat na pangyayari talaga. Kaya ang isang tao'y makakapunta sa Diyos, buhay man o patay, subalit pagkatapos ng kamatayan, mahirap malaman kung ang isang taong hindi mananampalataya ay pumunta sa langit o sa impyerno. Tama? Subalit si Enoch ngayon ay nabuhay ng matagal bago ang baha. Sa Genesis chapter 5, si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos ng 300 taon, nagkaanak pa siya ng lalaki at mga babae. Hindi siya lumakad kasama ang Diyos sa pamagitan ng pag-akyat sa mga bundok upang mag-ayuno at manalangin. Lumakad siya kasama ng Diyos sa pamagitan ng pagkakaroon ng pamilya at sa mga anak na nabubuhay kagaya rin niyang iba. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Ito ang unang beses na ipinakita sa atin ng Diyos na ang tao'y makakapunta sa kaharian ng Diyos. Hindi ba ito'y isang nakakagulat na pangyayari? Dahil siya'y buhay na pumunta sa Diyos? Nakakagulat na pangyayari po ito.
Kaya nga sa Genesis chapter 1 verse 27, pagkatapos niyang likhain ang lahat, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. At ano yung layunin nito? Ang Espiritu ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Tayo ay nagsusumikap at nagkakasala at nabubuhay sa mundong ito at namamatay. Sa ganito lamang ba? Kung gayon, anong pinagkaiba ng tao sa hayop? Sa mga awit chapter or number 49 verse 20, sinasabing taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Kung walang espiritu, kagaya mo lamang ang hayop. Ang mga tao ay hindi hayop. Tayo ay mararangal na mga nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Bakit tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan? Nilikha niya tayo ayon sa kanyang larawan bilang kanyang kapareha upang ibigay sa atin ang buhay ng Diyos, upang iligtas tayo at gawin tayong pag-aari ng Diyos, upang dalhin tayo sa kaharian ng Diyos at mabuhay kasama ang Diyos magpakailanman. Kaya ngayon, anong layunin ng pagliligtas sa atin ng Diyos? Sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 1, si Maria ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang mapapangasawa ay naguluhan. Ano yung nangyari? Ang Maria na ito ay ginahasa ba o ano? Ito'y dahil yung mga Romanong sundalo ay nakakagawa ng ganito paminsan. Si Maria ay nag-isip sa kanyang sarili kung paano makikipaghiwalay at isang anghel ang nagpakita sa kanya at nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa English, ang Jesus ay nangangahulugang tagapagligtas. Ang pangalan ni Jesus ay nangangahulugang kaligtasan. At sinabi, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Merong iba pang pangalan si Jesus. Ito ay Emmanuel. Ano yung Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Ang layunin ng kaligtasan ay upang makasama natin ang Diyos. Sa Exodo 29:45, tingnan nga natin dahil mahalaga ang verse na ito. Sa Exodo chapter 29, verse 45 hanggang 46. 45 hanggang 46. Basahin natin ng sabay. Exodo chapter 29, verse 45 hanggang 46. Ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos. Kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y manirang kasama nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Ang mga Israelita ay ang piniling bayan ng Diyos, ngunit pumunta sila sa Ehipto at naglingkod sa Paraon. Sila ay naging mga kahabag-habag na alipin sa loob ng 400 years. Sinabi na nilikha ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Gayunpaman, bago makapaglingkod sa Diyos, ang tao ay masama at hindi makakapaglingkod sa Diyos. Walang kapayapaan sa puso at walang pag-asa. Ang mga Israelita ay hirap na hirap sa paggawa sa Ehipto. Gumagawa ng brick, nagtatayo ng mga piramid. Yung mga piramid ay tinayo ng mga Hudyo nang sila ay mga alipin. Kaya naman, noong pumunta yung kanilang pumunta sa Egypt si Prime Minister Yitzhak Rabin para sa usaping pangkapayapaan ay sinabing, alam ko kung sino nagtayo ng pyramid na ito. Hindi pa rin nila alam kung sino. Itinayo ito ng aking mga ninuno ay naging mga alipin dito sa loob ng 400 years. Iyan ang sinabi ng punong ministrong Rabin. Tinignan ko ang isang history book at sinabi doon na itinayo ng mga Hudyo ang pyramid nang sila ay naging alipin sa loob ng 400 years at itinayo ang Store City, Ramesses, at ginawa ang lahat ng hirap sa pagtatayo ng pyramid na iyon. Kaya nga ang Hudyo ang pinakamahusay na mason sa mundo.
Alam ninyo, kahit na sila ay ikinalat sa buong mundo, sila ang pinakamahusay na mason sa buong mundo. At hindi lamang sila nagtayo ng mga bato, nagtayo rin sila ng isang lihim na organisasyon. Alam niyo po ba ito? Ito yung Freemasonry, ang pinakakinakatakutang lihim na organisasyon sa mundo. Ang Free ay nangangahulugang kalayaan at ang Masons ay mga manggagawa ng bato. Hindi lamang sila nagtatayo ng bato, nagtayo rin sila ng isang lihim na organisasyon. Ito ay isang kilusan para sa kalayaan ng Israel. Meron pa ring lihim na samahan ng mga Mason, ang pinakakinakatakutang lihim na organisasyon sa buong mundo. Sa kahuli-hulihan, upang sakupin ang mundo, na ngangalit ang kanilang mga ngibin dahil sa katotohanan ang mga Hudyo ay pinatay at kinalat sa mundo sa loob ng 2,000 years na nagsasabing makihiganti sila. Paano sila maghihiganti? Bubugbugin ba nila yung tao sa mundo hanggang sa mamatay? Hindi po. Gagawa sila ng isang mundong pinangungunahan ng mga Hudyo. Hindi ito teorya. Ito ay nangyayari ngayon at nakakatakot. Alam ba ninyo? Ang stonecutters, sila yung mga kaawa-awang mga alipin sa loob ng 400 years. Hindi naglingkod sa Diyos, kundi naglingkod sa paraon, walang pahinga, hindi makapaglingkod sa Diyos, walang pag-asa. At sa gitna niyan, ipinadala ng Diyos si Moises at nagdala ng 10 salot sa Ehipto at inilabas niya ang mga Israelita sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Yung dagat na pula ay nakaharang sa harapan nila. Ito yung nakaharang sa harapan nila, tapos yung hukbo naman ng Ehipto ay nasa likod nila. Kaya hinati ng Diyos ang dagat na pula at tumawid sila sa daan doon sa tuyong lupa. Nabanggit din ito sa mga awit kanina. Kanyang sinaway ang dagat na pula at ito'y natuyo. Pinatnubayan niya sila sa mga kalaliman na parang sa ilang. Hindi alam ng mga hukbo ng Ehipto kaya sumunod sila at silang lahat ay nalunod. Sa ilalim ng dagat na pula, makikita pa rin natin yung mga gulong ng mga karwahe ng Ehipto na nandoon pa rin. Bakit tinawag itong dagat na pula? Ito ay dahil sa dami ng pulang corals doon. 2 beses na akong dumaan doon sa parehong ruta. Ang dagat na pula ay nasa aking kanan papuntang Israel mula sa Cairo. At dahil wala pang direktang flight noon, yung mga Israelita, sila ay nandoon sa Ehipto. Nanirahan sila kasama ng Diyos nang inilabas sila sa Ehipto. Kaya nga doon sa chapter 25 sinabi na isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Ito yung naging halimbawa para sa panahon natin sa Bagong Tipan na ang Diyos ay makakasama natin sa pamagitan ng pagliligtas sa atin. Ang layunin ng pagliligtas ng Diyos sa atin ay upang makasama natin ang Diyos. Alam niyo po ba ito? Hindi lang kayo basta naligtas tapos sasabihin, makita na lang tayo sa langit. Hindi po. Mula ng araw na tayo ay maligtas, kasama natin ang Diyos. Kaya nga, sa Genesis chapter 5 verse 24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Namuhay siya kasama ang Diyos at bago hatulan ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha, kinuha ng Diyos si Enoch habang siya ay buhay pa. Kaya sa 2 Pedro chapter 3 verse 11 mula dun sa verse 6, na sa pamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ito ay sa panahon ng baha. Ngunit sa pamagitan ng gayon ding salita ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masamang tao. Sa huli, ang mundo ay hahatulan sa pamagitan ng apoy, gaya ng pagpapaulan ng asupre at apoy sa Sodoma at Gomora. Yung lugar na ito na nawasak ng apoy at asupre, tinatawag ngayong Dead Sea. Ito ay lilita na isang patay na dagat.
Wala ni isang tanim na damo ang tumutubo dito at walang mga insekto o isda. Ang Dead Sea ay ganap na walang buhay. Ngunit sa di kalayuan, may mga maliliit na bukal ng asupre. 2 beses na akong nakapunta doon. May mahabang lambak sa tabi nito at maging sa ngayon, makakita pa rin ang mga kumpol ng asupre doon. Nang suriin nila ang mga ito, natuklasan nila na ito ang pinakadalisay na asupre sa mundo. Kung sisindihan ito, agad itong magliliyab. Ito ay hindi maipagkakailang patunay ng pagkawasak sa pamagitan ng asupre. Gayunman, sa huli, kapag hatulan ng Diyos ang mundo, hindi na magpapaulan ng apoy at asupre mula sa langit tulad ng sa Sodoma at Gomora. Sa Isaiah chapter 15, narito, kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Ito ay gaya ng mga bombang gawa ng tao. Alam ba ninyo kung gaano karaming nuclear bomb ang meron ngayon? Kasama yung North Korea, may 9 na bansa na may nuclear weapon. Kahit isa lamang ang sumabog na nuclear bomb, maaari itong magdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Ayon sa mga scientists, kung magkakaroon ng digmaang nuklear, maaaring masira ang mundong ito sa loob lamang ng 30 minutes. Ganap na mawawasak na sa loob lamang ng kalahating oras. Sinasabi nila na ang lakas ng apoy ay sapat na upang sunugin ang mundo ng mahigit na 100 beses. Hindi ito science fiction, ito ang realidad. Bago hatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamagitan ng apoy, kukunin niya ang mga taong ligtas. Bago dumating ang paghukom sa apoy, magkakaroon ng huwad na kapayapaan at ang 144,000 na mga Israelita ay maliligtas. Pagkatapos ay darating ang paghukom sa apoy. Ngunit bago ang lahat ng ito, kapag dumating na ang Panginoon sa impapawid, kukunin niya ang mga taong ligtas. Kaya nga si Enoch ay dinalang paitas bago pa ang paghukom sa tubig. At ito ang naging halimbawa kung paano dadalhin paitaas ang mga banal bago ang huling paghukom sa apoy. Kaya may 2 pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May 2 babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ang mga tao man ay nagtatrabaho sa bukid, naghahanda ng pagkain sa bahay o natutulog man sa gabi, ang lahat ng naligtas ay dadalhin pa itaas. Sa English, rapture. Ang taong ligtas ay kukunin at ang hindi makakasama ay maiiwan magpakailanman. Yung hindi maliligtas, sila'y maiiwan. Kaya gaya ni Enoch, naniniwala ako na tayo rin maaari nang kunin habang nabubuhay. Hindi man ako bata pa, ngunit talagang nararamdaman kong darating na ang Panginoon habang ako ay nabubuhay. Sabay-sabay tayo, hindi po ba? Gaya ng Enoch, tayo ay maaari nang kunin habang nabubuhay. Opo. Sabay-sabay tayo, hindi po ba? Sabi ng ilang kapatid sa akin, Pastor, huwag kang munang mauna sa amin. Sabay-sabay tayo. Oo naman, sabay-sabay tayo. Sama-sama nating isabuhay ang natitira nating buhay at sama-sama tayong dadalhin pa itaas. Kapag tayo ay naligtas, ang Panginoon ay kasama natin habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Ang Diyos ay lumalakad kasama natin. Inilabas ng Diyos ang bayan ng Israel mula sa Ehipto upang manirahan siya sa gitna nila. Sa kayunding paraan, ang layunin ng ating kaligtasan ay upang makasama natin ang Diyos. Mula sa sandaling tayo ay naligtas, ang Diyos ay kasama natin. Sa unang Korinto chapter 6 verse 19, O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Nang tayo ay maligtas, ang ating katawan ay naging templo ng Espiritu Santo. Alam ba ninyo na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Naunawaan nyo ba ito? Nasaan ang Panginoon ngayon? Siya ay nasa iyo.
Wala siya doon sa malayong lugar. Yung ibang mga tao pumupunta nga doon sa bundok at nananalangin tapos sisigaw sila. Anong sisigaw nila? Panginoon! Buong lakas, Panginoon! Ngunit ano ang tingin ninyo? Yung sasabihin ng Panginoon, bakit nga ba sumisigaw sila ng ganyan? Hindi na kailangan sumigaw. Naririnig niya maging ang pinakamahinang boses. Maging ang iyong mga pag-iisip, alam niya ang lahat ng iyong puso at ng iyong isipan. Sa Galatia 3:2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Nakikita ninyo na ang mga naligtas ay dapat na maniwala na ang banal na Espiritu ay nananahan sa kanila. Sa Roma, chapter 8, verse 9, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Ngayon, ano yung kahulugan ng pagiging isang Kristiyano? Madalas nating sabihin na ang Kristiyano ay ang tao na naniniwala kay Jesus. Ngunit hindi natin dapat gamitin ang salitang Kristiyano ng basta-basta. Ang mga tao ay maaaring magsabi na si Miss Park ay isang tunay na Kristiyano, kaya naman si Miss Kim ay isang tunay na Kristiyano. Ngunit mag-ingat kayo. Ayon sa kasulatan, subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu Santo, sila ay mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay naniniwala na ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, ikaw ay pangungunahan nito. Ikaw ay mabubuhay kasama ng Panginoon. Para sa mga naligtas, natural lamang na lumakad kasama ng Diyos araw-araw. Ngunit para sa ibang tao, kahit pagkatapos maligtas ay iniisip pa rin nila ang Diyos ay malayo. Iniisip nila na kung sila ay gagawa ng mali ng palihim, hindi ito makikita ng Diyos. Maaari nilang sabihin, Panginoon, pakiusap, manatili ka muna sa bahay ngayon. Ang pupuntahan ko ay lugar na hindi ka masisiyahan. Magpahinga ka na lamang sa bahay, okay? Ngunit anong isasagot sa kanya ni Jesus? O sige, mag-ingat ka, ha? Hindi. Sasabihin niya, sasama ako sa iyo. Siya ay nasa iyo. Paano ka hihiwalay sa kanya? Isasama mo ba si Jesus sa nightclub at magsisimulang magsayaw? Iinom ka bang kasama ng hindi mananampalataya upang magkaroon ng masayang oras? Ang Kristiyanong pamumuhay ay nangangahulugang naniniwala tayo na ang Panginoon ay kasama natin at lumalakad na kasama siya sa bawat hakbang. Isang buhay na lumalakad kasama ng Diyos. Ang Panginoon ay kasama natin. Alam ninyo ang Galatia 2:20, tama ba? Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ano yung kahulugan nito? Nangangahulugan nito na nang ang Panginoon ay namatay, kinuha niya yung ating mga kasalanan, kaya't nang siya ay namatay, ako rin ay namatay. Hindi lamang ang kasalanan ko ang namatay, kundi ako rin ay namatay. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Doon sa krus, ganap na hinarap ni Jesus ang lahat nating kasalanan. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ngayon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Siya ngayon ay naninirahan sa akin at naging Panginoon ng aking buhay. Noon ako ay nabubuhay ayon sa nais ko. Ayon sa aking sariling kalooban ng aking katigasan ng ulo, sa sarili kong pamamaraan. Ngunit hindi na ngayon. Ngayon, ang Panginoon ng aking buhay. Ang Panginoon na nasa akin. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang Panginoon na umibig sa akin, na nagbigay ng kanyang buhay para sa akin, ay nabubuhay ngayon sa akin. At ako ay nabubuhay sa pananampalataya sa Kanya. Nangangahulugan ito na nabubuhay kami na magkasama sa Panginoon. Nararamdaman ninyo ba ito? Ito ba ay totoo sa inyo? Dapat ninyo itong tunay na paniwalaan, kaya tayo ay nabubuhay sa bawat araw kasama ng Panginoon. Sa Juan 14:20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo.
nang ako ay naligtas, ay ito ang nangyari sa akin. Ako at ang Panginoon ay hindi magkakahiwalay. Ang tao na ito ay Kristiyano. Ang kahulugan ng pangalan ni Jesus ay kaligtasan. Ito rin ang Emmanuel. Ano ulit ang Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Iniligtas ako ng Panginoon upang makasama ako. Ang Diyos ay kasama mo habang nabubuhay ka sa mundong ito. Kasama natin ang Panginoon. Opo, ang pangalang itatawag mo sa Kanya, Emmanuel, nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Tingnan nga natin. Sa Apokalipsis chapter 21 verse 1. Basahin natin. Apokalipsis chapter 21 verse 1. Basahin natin ang sabay. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Verse 3 hanggang 4. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao. Siya'y maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hanggang dito po. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Ito yung langit. Yung mundo na ating tinitiran ngayon ay mawawala pagdating ng panahon na tayo ay pupunta sa bagong langit at bagong lupa. Masdan ninyo yung tabernakulo. Ang mga tao, ang ipinanganak sa mundo na ito ay umiiyak. Di ba? Sabi, masdan ninyo yung tabernakulo ng Diyos na nasa tao, siya'y naninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Papahiran yung kanilang mga luha. Bakit? Kasi di ba nga yung nang ipinanganak ang tao sa mundong ito, sila'y umiiyak. Isinasabuhay yung kanilang buhay na umiiyak at aalis sa mundong ito na umiiyak. Ang Panginoon ay umiyak rin naman nang siya'y nasa mundo. Yung pinakamaiksing verse, umiyak si Jesus. Si Jesus ay nagdusa ng mga kahirapan na naranasan ng tao sa mundong ito. Ang mga naligtas na lumalakad kasama ng Panginoon habang nabubuhay sa mundong ito ay namumuhay na kasama ng Panginoon magpakailanman kapag sila ay pupunta na sa langit. Ang mga kaluluwa ng mga lumalakad na kasama ng Panginoon sa mundong ito ay pupunta sa langit at mabubuhay magpakailanman. Naniniwala po ba kayo dito? Ang mga tao na walang pag-asa ng ganito ay ang pinakakawawa. Mga kapatid, ang mundo na ito ay pansamantala lamang. Alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko. Ang ating buhay ay maiksi lamang. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo ay tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao ay nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Kapag naglagay ka ng langgam sa iyong palad, ito ay mahuhulog sa sandaling oras. Kahit na ang tao ay kumikita ng maraming pera, maging mayaman, matagumpay, maging makapangyarihan at maging pangulo, ang lahat ng ito ay isang gabi lamang na panaginip. Kapag ang panaginip ay natapos na, tapos na. Sa Hebreo chapter 13, sapagkat dito ay wala tayong lunsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating. Mga kapatid, ang buhay sa mundo na ito ay napakaiksi. Dapat nating maunawaan ang katotohanan na ito. Dapat nating maunawaan. Kaya nga, dun sa Santiago, chapter 4, verse 14, sinasabi, gayon man, ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay luminitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sinasabi ni David, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Nang makita ni David ang lahat ng ito ay walang kabuluhan.
At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ito yung sinabi ni David. Pagkatapos niyang masakop ang yung ibang kapangyarihan, mapagkaisa yung kaharian at naging pinakadakilang hari. Ngayon, sa panahon natin, sa ating bansa, yung mga tao ay sinusubukang maging pangulo. Ngunit kung sila ay makakagawa ng mali pagkatapos maging pangulo, sila ay makukulong. Nang ako ay nasa paaralan ng elementarya, pag tinatanong ko sila, anong gusto mo paglaki mo? Lahat ng mga bata nagsasabi na gusto nilang maging pangulo. Talaga bang napakabuti na maging pangulo? Ito ang pinakamahirap na posisyon. Kaya nagpapasalamat ako na hindi ako ang pangulo. Hindi nila sinasabi na gawin ko ito. Ngunit, hindi ko rin naman ito gagawin kahit sabihin nila. Napakasaya ko ngayon. Kahit tayo ay namumuhay sa karangyaan at kahirapan sa mundong ito, kahit na ang ating katawan ay magkasakit at ang kamatayan ay dumating, kapag ating aalalahanin na tayo ay tatayo sa harap ng Diyos sa sandali na lamang na panahon, ang ating sitwasyon at kalagayan sa mundong na ito ay magiging walang kabuluhan na lamang. Ang kahirapan ay hindi problema. Kahit na punahin tayo, hindi ito mahalaga. Gayun din, kung tayo ay pupurihin nila, wala tayong dahilan na magmalaki. Kung tayo ay sisisihin nila, walang kadahilanan upang malungkot. Hanggang makarating tayo sa kaharian ng Diyos, ang Panginoon ay kasama natin. Ang mundo ay lumilipas. Wala tayong dapat asahan sa mundo na ito. Merong hiwalay na lugar para sa atin upang mabuhay. Tayo ay lumalakad kasama ng Panginoon at pupunta sa langit upang mabuhay kasama ang Panginoon magpakailanman. Hindi dapat, o hindi taon, 1,000 taon, o 10,000 taon, ngunit walang hanggan. Naniniwala po ba kayo dito? Kung hindi nyo ito pinaniniwalaan, ikaw ay mayroong malaking problema. Ang pinakakawawang tao sa mundong ito ay yung tao na walang pag-asa. Kaya nga kung titingnan mo yung tao sa sanlibutan, sila man ay mayaman o mahirap, sila ay aalis din sa mundo na ito. Kaya bakit sila sakim? Yung mayaman, sakim. Yung mahirap, sakim din. Ngunit dahil tayo ay naligtas na, maging tayo ay mayaman o mahirap, ang ating kalagayan ay hindi malaga. Tama po ba? Sa paningin ng isang tao, maaari siyang maging hari, mayaman, o nagdurusa, ngunit kapag siya'y nagising na, ito ay matatapos na. Iyan ay sa panaginip. Ang buhay na ito ay kagaya ng panaginip na panandalian. Kaya huwag nating ilaan ang ating puso sa mundo na ito. Huwag umasa sa mundo na ito. Merong lugar kung saan tayo mabubuhay magpakailanman. Inihanda ito ng Diyos. Sapagkat dito ay wala tayong lungsod na tatagal, ngunit inihanda natin o hinahanap natin yung lungsod na darating. Panginoon, ano ang aming gagawin kapag ikaw ay umalis? Sa Juan chapter 14, huwag magbagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumaroon doon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik para kayo'y tanggapin at tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay naroon. Pagkasabi ni Jesus na siya ay aalis, ang mga alagad ay nagdusa. Subalit, sila ay masaya. Ano yung ating gagawin kapag umalis si Jesus? Ngunit huwag magbagabag ang inyong puso. Sa bahay ng inyong ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba ito sa inyo? Ito yung pangaaliw sa atin ng Panginoon. Bagamat meron tayong mga kahirapan at pagdurusa, meron naman tayong pangaaliw ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Ang tahanan natin ay sa walang hanggang mundo. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Napag-isipan ninyo na po ba kung gaano kaganda yung langit? Hindi ito may kukumpara sa anuman sa mundo. Gaano nga kaganda ang langit? Sa Hebreo 1:14, ang ikatlong bahagi ng mga anghel ay bumagsak kay Lucifer at naging diablo.
at naging mga anghel na pupunta sa impyerno at natira naman yung 2/3 na mga ito. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Ang mga hindi bumagsak na anghel at naligtas ng tapat ay ang mga lingkod para sa atin. Sila yung mga nanatiling tapat. Alam ninyo bang may guardian angel ang bawat ligtas? Pinaniniwalaan nyo ba ito? Hindi po ito kasinungalingan. Lahat ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay totoo. Tumanak ang dugo ni Jesus at namatay para sa mga makasalanan, hindi para sa mga anghel. Kapag ang isang anghel ay bumagsak, katapusan na nila yon. Ang layunin ng pagkakalikha ng anghel at ng mga tao ay magkaiba. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ang anghel ay hindi maaring maging anak ng Diyos, kundi mga espiritong maglilingkod. Tayo na mga ligtas ay ang mga asawang ikakasal kay Kristo. Yung mga anghel, hindi maaring maging asawa ni Kristo. Kaya sinusuri ng mga anghel ang ating kaligtasan at maaari silang mainggit at magulat. Kaya ang langit ay lugar na makakapiling natin ang Diyos magpakailanman. Ang mundong ito ay lugar na lumalakad ang mga tao kasama ang Diyos. Tingnan po natin sa Mikas. Dapat nating tapusin ito kaagad. Sa Mikas 6:8 sa Lumang Tipan. Mikas chapter 6 verse 8. Mikas chapter 6 verse 8. Mikas chapter 6 verse 8. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Mikas chapter 6 verse 8. Basahin natin ng sabay. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kawalan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos, o tao. Ito yung salita ng Diyos para sa mga taong ligtas. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan. Ayon sa kalooban ng Diyos, umibig sa kaawaan. Ibig sabihin, dapat tayong gumawa ng may pag-ibig ng Diyos at lumakad ng may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Lumakad kasama ng Diyos. Iniisip ng Diyos na ito ay mabuti. Ang mga ligtas ay dapat na lumakad kasama ng Diyos. Sa Mateo 28:29, sinabi ito ni Jesus nang umakyat siya sa langit. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ipinangako niya na makakasama natin ang Panginoon hanggang sa katapusan ng mundo habang ang mga ligtas ay nabubuhay sa mundong ito. Sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Sinabi niya na hindi niya tayo iiwan. Yung mga taong lumalakad kasama ng Diyos ay nabubuhay ng banal mula sa kasalanan. Sinabi ng Ama, kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Sa halip, yamang banal lang sa inyo tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang lumakad kasama ng Diyos ay paghiwalay sa kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal at dapat din tayong maging banal, kaya ang buhay na lumalakad kasama ng Diyos ay buhay na nabubuhay sa katapatan at buhay na umaasa sa Diyos sa lahat ng bagay. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin. Ibig sabihin, dapat tayong umasa sa Diyos palagi. Pakiusap, kausapin mo ang Diyos. O Diyos, tama ba ito o hindi? Kung may usapin, kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo po ang Diyos.
Opo. Pagkatapos, malalaman ng Diyos ang ating puso at tutulungan niya tayo. Dapat nating ipaalam sa Diyos ang lahat. Sa ganito natin kinikilala ang Diyos sa lahat ng bagay. Ganito ang paglakad kasama ang Diyos. Tama po ba? Hindi ito paglakad ayon sa sarili nating paraan. Sa Marcos 7:6, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sino ang hindi makakapagsalita gamit ang bibig? Kahit sino ang makakapagpuri gamit ang labi, bagamat hindi sila nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung ngayon, maging ang kanilang pagpupuri ay kasinungalingan. Sa Lucas 6:46, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Bagamat tumatawag sila ng Panginoon, Panginoon, kung hindi naman nila ginagawa ang sinasabi niya, ibig sabihin, binabaliwala nila ang Panginoon. Dapat nating irespeto ang Panginoon na nasa atin. At dapat natin siyang bigyang lugod. Tama po ba? Kung bibigyan natin ng lugod ang Panginoon, tutulungan niya tayong malugod ang Panginoon. Opo. Bagamat gusto kong maikli lamang yung isermon, pero medyo napahaba pa rin, no? Hanggang dito na lamang po. Nang si Jesus ay babautismuhan at umahon mula sa tubig, itong minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ito yung salita ng Diyos, hindi lamang kay Jesus, kundi pati na rin sa mga ligtas na banal. Tingnan po natin, isa pa pong talata. Juan chapter 8. Juan chapter 8, verse 29. Verse 29. Basahin natin ang Juan chapter 8 verse 29. Basahin natin. At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinababayaang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Si Jesus ay naparito sa sanlibutan bilang nag-iisang anak, bilang anak ng Diyos. Nabuhay siya sa loob ng 33 taon at siya ay nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaang nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa kanya. Ang buhay ng paglakad natin kasama ng Diyos ay ang buhay na nagbibigay lugod sa Diyos, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sinabi niya na dapat nating alamin kung ano ang buhay na nakakalugod sa Diyos. Ito ang dapat na layunin ng ating buhay. Kaya naman sa Galatia chapter 1 verse 10. Galatia chapter 1 verse 10. Ako ba'y nag-aangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyan lugod ng mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 5 verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Sinabi rin ni Apostol Pablo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Doon sa Efeso chapter 5 verse 10, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sinabi niya na dapat natin itong alamin. Napakaraming bagay ang nasa Biblia. Dapat nating alamin ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos. At dapat din tayong mabuhay na binibigyan lugod ang Diyos katulad ni Jesus. Iniligtas tayo ni Jesus at ang kanyang buhay ay halimbawa para sa lahat ng mga ligtas na Kristiyano. Ating mapapatunayan na tayo ay mga taong nakakapagbigay lugod sa Diyos bago niya tayo kunin gaya ni Enoch. Dapat tayong mamuhay ng lumalakad kasama ng Diyos na binibigyan lugod ang Diyos hiwalay sa kasalanan. Pag-isipan natin ng mas malalim ang bagay na ito at dapat nating pag-isipan kung paano mabigyang lugod ang Diyos. Dapat nating mapatunayan at mamuhay ng nakakalugod sa Diyos.
upang mapatunayan kung alin ang mabuti at kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami ay napalayo sa Diyos at gumawa noon ng kasalanan. Subalit nahabag ka po sa amin at ang aming Panginoong Hesus ang tumanggap ng sumpa at katulan na nararapat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya na nagligtas sa amin. Ang aming mga puso at espiritu ay sa iyo, kaya hinihiling po namin na makapamuhay kami ayon sa kalooban ng Panginoon. Pakiusap, gabayan mo po kami na makapamuhay ng nakakalugod sa Diyos para sa kalwalatian ng Diyos, maging kami man ay kumakain, umiinom o anuman ang aming ginagawa. Kaya kami po ay taimtim na naghihintay sa araw ng pagdating ng Panginoon, sa gayon ay makapamuhay kaming kasama ng Diyos magpakailanman sa walang hanggang kaharian. Pakiusap, ingatan mo po ang mga ligtas na kapatiran at tulungan mo po nawa kami na makapamuhay para sa kalooban ng Diyos. Lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.